Ayan na po yung kamatis natin, nakakatuwa. Kasi ang taba po nila ngayon. Unlike dun sa mga naunang batch nung nagtanim tayo, hindi ko nakita na ganito. So, meron po tayong inilagay na cow manure at saka nagdagdag po tayo ng mga yung molds galing sa palay. Kasi pandagdag, din yun, vitamins kapag ka na-decompose na. So far, hindi natin napapabayaan ito sa organic fertilizer. Organic po tayo dito sa ating mga tanim sa ngayon. Tinatry po natin. Meron din po tayong walang molds para makita natin yung kaibahan ba ng merong molds at saka nung walang molds. Kung ano yung mas madaling lumago. Pero sa ngayon, kahit ganyan pa lang sila kalaki, naglagay na ako ng trellis. Kasi nga, para hindi na maging maghabol na tulad ng dati natutumba bago pa nalagyan. So sa ngayon advanced tayo naglagay. Ito po yung mga talong na itinanim natin. Kasunod lang po yan ng mga kamatis. Kaya one day advance yung kamatis. Kaya etong mga 19 days. So sabi ko nga may mga in between tayo mga itinatanim na gulay na din. Kung may bida, syempre may kontrabida. Ito po siya. Nakakasira din po siya ng pananim. Balag. Paano ka ginawa? Pero guys, malapit nang magkalaman yan. Nakaabang na sa baba. Ito po yung mga patola natin na naka-ready na. At inaayos na natin para mag-start na silang umakyat papunta sa balag. Para yung balag natin, magkaroon na talaga siya ng laman. Kasi sa ngayon, parang makikita nyo, empty pa nga siya. Kaya lang ito, nakaabang na yung mga patola natin. At pati na yung mga kalabasa natin at ampalaya. Diyan sila pupunta. Yung mga squash natin guys, ganyan na sila kalalaki. At mayroon tayong pagagapangin, mayroon din tayong gagamitan ng balag. Nakakatuwa na po yung mga citrus natin. Kita nyo naman, medyo kumpara sa dati, lumaki naman na. So, kunting effort pa at pasasaan ba, makikita din natin na puno na talaga itong mga citrus natin dito sa area. Ito po, tingnan nyo, yung mga pechay po natin, yung iba po yan, pwede na natin. Actually, numpisan ko na siyang anihin para magulay natin. Pero merong mga kumakagat na mga uod kasi nga ulan, init. So, mga uod, alive na alive din silang kumain. At hindi natin yan ini-sprayan kasi ng insecticide. Dahil hanggat maaari, nga tayo, umiiwas tayo sa mga ganon, nag-organic tayo. Kaya, yun, ini-sprayan natin ng improvise. Nakikita nyo yung maliliit na green? Mga pechay po yan. Para po sa in-between cropping din po natin. Sa nakikita nyo yung citrus natin, nagkakaroon na ulit ng mga panibagong dahon. Kasi nga, naapektuhan nga po yan. Ito nga po pala yung plant na namumulaklak para po sa pollination. Para po yung mga bugs magsilapitan. Ito yung ating okra na dati pa. Hanggang ngayon, alive na alive pa sila. Mga green pa rin at continuous na namumunga. Kita nyo guys, nasisilip nyo ba? Merong isang nagtatagong bunga ng lupa. Meron din po tayong mga kasaba. Hindi po natin na tinanggal yung kasaba natin. So far sa gilid, meron tayong kasaba na dito po sa ilalim ng balag, katulad ng nasabi ko nung unang video natin, linagyan din po natin ito ng mga tanim. Yung sili nga po at saka pangilan-ilang kamatis para po magkaroon tayo ng double crop, sorry po. Sa malawakang pagtingin po sa area natin, makikita nyo naman malinis na at napupuno na rin po ng mga gulay. Ito pong dalandan natin, talaga pong makikitaan natin ng paglago. Sa marami na rin po siyang sanga.
Sinabay na rin po natin na magtanim ng talong para variety nga po yung target natin na mayroon dito sa garden natin. So, ayan po yung mga talong natin. Ganun din, dahil nga sa iba-ibang araw natin na itanim, hindi sabay-sabay. Kaya iba-iba rin yung laki nila sa ngayon. Pero so far, nag-i-improve din po itong mga tanim na talong. Ang nakikita nyo dito ngayon ay mga pechay. Yan po yung tananim natin in between sa okra. Kaya lang sa unang tingin sa naked eye natin, di natin masyadong makita yung okra dito kasi maliliit pa talaga sila. Pero yun po, in between dyan, yun nga po yung pechay kasi madali lang naman anihin yan. So, hindi siya ganun kasagabal. Ito pa rin po yung dating lemongrass. Di pa rin natin po pinupuksa kasi hindi pa tayo nakakapagpakalat ng lahi.